Huwag ka maingay. Baka marinig nila tayo. Hindi ko po kasi mapigilan, Yaya. Nakakatirik po ng mata. Sarap sumigaw. Hinaan mo lang ang boses mo. Baka akalain nila sinasaktan kita. Ilang beses kitang pinagbigyan makaraos, tapos hindi mo ako pagbibigyan? Aba, lumalaban ka na, ha? Bad ka! Sinasaktan mo ako! Bad ka! Bad? Bad ba ako? Ilang ulit mo nang narating ang langit? Susumbong kita kay Mami! Magsusumbong ka? Pwes, papatayin na lang kita para hindi mo na maibukay ang bibig mo! Taon 2000. Nasa harapan ng isang magarang bahay si Farah para mag-apply bilang yaya. Nalaman niya kasi mula sa isang kakilala na naghahanap ng yaya si Mrs. Dominguez, ang may-ari ng nasabing bahay. 3 beses niyang pinindot ang doorbell bago binuksan ng isang lalaki ang naturang gate. Magandang araw po. Ako po si Farah. Mag-a-apply po sana ako bilang yaya. Naghahanap po kayo, di ba? Oo. Sandali Tatawagin ko lang si Ma'am. Agad na umalis sa harapan niya ang lalaking si Jordan, ang driver ni Mrs. Dominguez. Makalipas ang ilang sandali ay bumalik na rin yun. Sige, pasok ka. Mag-usap daw kayo ni Ma'am Sharon. Pagkapasok sa loob ng gate, iginala ni Farah ang kanyang paningin. Malaki ang espasyo ng bakuran at 2 ang palapag ng naturang bahay. Sinamahan siya ng lalaki sa hardin at doon naghihintay ang isang babae na nasa 40 na ang edad. May hawak yung dyaryo na halatang nagbabasa. Ma'am Sharon, nandito na po yung mag-a-apply bilang yaya ni Bajid. Sige, iwan mo na kami, Jordan. Magandang araw po, ma'am. Ako po si Farah. Patingin nga ako ng biodata mo, Farah. Ibinigay naman ng dalaga ang hawak na brown envelope na may nakapaloob na biodata, barangay clearance at police clearance sa kanyang magiging amo. Binasa yun ng ginang. Mabuti itong may karanasan ka na sa pagiging yaya. Opo, mahusay po ako mag-alaga ng bata, ma'am. Panganay ho kasi ako kaya ako nag-alaga sa mga kapatid ko. Actually, hindi naman bata ang aalagaan mo. I mean, si Bajid kasi, 15 years old na siya pero may sakit siya sa pag-iisip. Ibig sabihin, kahit na 15 na siya, isip bata pa rin siya. Tingin mo makakaya mo siyang alagaan? Opo naman, ma'am. Kayang-kaya ko po yan. Saka, bukod sa mapagmahal po ako sa mga bata, mahaba din po ang pasensya ko. Good. Hindi naman siya nananakit at madali naman siyang pakisamahan. Kaya lamang minsan, umaatake ang tantrums niya. Kayang-kaya mo naman yung i-handle, hindi ba? So, pwede ka na magsimula ngayon. Talaga po, ma'am? Nako, maraming salamat po. Malaking tulong po ang pagtanggap niyo sa akin, Ma'am Sharon. Uuwi lang po ako saglit sa tinutuloyan kong boarding house para kumuha ng mga gamit. Babalik din po ako kaagad. Hapon na nang makabalik ang dalaga. Matapos siyang maigiya ng ginang sa kwartong kanyang tutuluyan at mailibot sa buong kabahayan, ay ipinakilala na siya nito kay Bajid. Hello, ako si Yaya Farah. Bajid ang pangalan mo, diba? Ayoko sa'yo. Pangit ka. Bajid? Bad yan, ha? Be nice to Yaya Farah, okay? Farah, pasensya ka na, ha? Ganyan talaga siya sa mga bagong kakilala. Ayos lang po, ma'am. Naninibago lang po siya. Bajid, gusto mo maglaro? Ayaw. Gusto ko ice cream. Ice cream. Sige, kakain tayo ng ice cream. Anong flavor bang gusto mo? Chocolate. Masarap yun. Merong ice cream dun sa ref, Farah. Sige po, ako na po ang bahala, ma'am. Naging maayos naman ang paninilbihan ni Farah sa mag-ina. Madali niya ring nakuha ang loob ng alaga na si Bajid. Busy sa trabaho si Mrs. Dominguez, palibhasa single mom at siya na ang tumatayong nanay at tatay sa nag-iisang anak.
At dahil sa may mga business trip at out of town ang ginang, palaging naiiwan sa bahay sina Farah at Bajid, kasama ang kasambahay na si Lorna. Farah, okay lang ba sa'yo na paliguan niyang si Bajid? Oo naman, okay lang. Parte naman yun ng trabaho ko. Alam mo, kaya umalis yung yaya niyan kasi apaka talaga ng batang yan, Farah. Ano? Apaka? Pilyo yan, bastos. Biruin mo, naglalaro ng alaga sa harap ng dating yaya kapag naliligo. Hindi naman siya bastos, Lorna. Isip bata kasi kaya nakahubad lahat pag naliligo. Saka, hindi naman ako nababastusan. Nasa tao lang kasi yan kung bibigyan niya ng mali siya. Nako, itaga mo sa bato. Hindi ka rin makakatiis sa mga gagawin yan. Makikita mo. Buti na lang talaga, sa kusina ako naka-assign at paglilinis lang ang ginagawa ko dito. Dahil kung ako ang yaya niyan, naku, matagal na akong nag-alsabalutan. Isang araw, habang pinapaliguan ni Farah si Bajid, sinasabon niya ang katawan ng binatilyo at sila ay nagkukwentuhan. Maliligo ka araw-araw, Bajid, ha? Tingnan mo, ang daming libago. Nilalamig po ako. Tapos, minsan, pag wala si Mami, tinatamad po ako, Yaya. Simula ngayon, ako na magpapaligo sa'yo araw-araw, para lagi kang mabango. Sige po, Yaya, ayoko may suot. Gusto ko hubad. Habang naghuhubad ng panloob si Bajid, ay biglang may pumukaw sa damdamin ng dalaga. Kaagad niyang ipinikit ang kanyang mga mata at hinaplos-haplos ang pribadong parte ni Bajid na nilalaro niya noon. Yaya, anong ginagawa mo? Nakikiliti ako, Yaya. Nililinisan ko lang ang katawan mo. May kiliti ka pala dito, Bajid. Oo, yung yaya ko dati, ayaw niyang hawakan yan. Gagalit siya. Ako lang mag-isang ang naliligo. Ang bad naman pala ng dati mong yaya. Lapit ka pa sa akin, Bajid. Maglalaro tayo. Gusto mo maglaro ng bula? Nakakaaliw yon. Sige, Yaya. Gusto ko maraming bula. Marami. Mas pinabula pa ni Farah ang bathtub. Naglaro si Bajid ng bula habang paulit-ulit niyang hinahagod ang pagkalalaki ng alaga. Pabilis yun ng pabilis. Yaya? Masarap ba? Opo, Yaya. Sige na, tapusin na natin tong paliligo mo. Maya-maya kasi darating na yung tutor mo. Ang sarap sa pakiramdam na maligo, Yaya. Siyempre naman, para fresh na fresh ang baby ni Yaya. Hindi na po ako baby. Pero para kay Yaya, baby ka pa, okay? Love mo po ako, Yaya. Kasi baby mo ako eh. Tapos, laro pa tayo, ha? Lagi po tayong lalaro, Yaya, ha? Oo naman. Mas masarap maglaro kapag naliligo ka. Hindi ba? Opo, araw-araw po ako maliligo. Basta, sasamahan niyo po ako. Matuling lumipas ang isang linggo. Masayang nilapitan ni Sharon ang anak na nilalagyan ni Farah ng bimpo sa likod. Bajid, may pasalubong si Mami. Look, oh. Wow, ang daming toys. Thank you po, Mami. Kumusta naman kayo rito, Farah? Ayos na ayos po, Ma'am. Madali naman kaming nagkasundo ng alaga ko. Mabuti naman kung ganon. Mukhang napalapit na nga sa iyo ang anak ko. Hindi siya ganyan dati sa mga naging yaya niya. Walang nakakatagal sa kanya. Alam mo ba yon? Sana naman ay huwag kang gumaya sa mga yon, Farah. Hindi ko kasi talaga natutukan si Bajid. Hindi naman po mahirap alagaan si Bajid, Ma'am Sharon. Huwag po kayong mag-alala. Wala po kayong magiging problema sa akin pagdating dyan. Mahal ko po ang trabaho ko. Natutuwa ako marinig yan.
maiwag ko muna kayo. Magpapahinga lang ako, ha? Sinundan ng tingin ng dalaga ang kanyang amo. Halatang pagod na pagod yon. Bajid, patingin nga ng mga bago mong laruan. Ay, may new car po ako. Tatapos, excavator po na malaki. Wow, ang ganda naman. Laruin natin? Pahiram naman ako. Sige po, pero bawal siya hiramin ng iba. Gagalit ako. Promise, hindi ko ipapahiram sa iba. Sa atin lang to. Diba, partners tayo? Opo, Yaya, maya liligo ako ha. Gusto ko laro ulit tayo sa banyo. Anong lalaruin natin? Yung nakikikiliti ako, yung parang yung parang naihi ako. Maglalaro ulit tayo ng bula? Opo, yun. Maglalaro tayo ng bula. Halos araw-araw nang ginagawa yon ni Farah sa binatilyo, na gustong-gusto naman ng kanyang alaga. Minsan, napapalakas pa ang ungol ni Bajid, kaya kaagad na tinatakpan ni Farah ang bibig noon. Shh! Huwag kang maingay! Baka marinig nila tayo. Hindi ko po kasi mapigilan, Yaya. Nakakatirik po ng mata. Ang sarap sumigaw. Hinaan mo lang ang boses mo. Baka isipin nila sinasaktan kita. Opo, tuloy mo na po. Sakit na puson ko. Minsan, binigyan ni Farah si Bajid ng lollipop. Inutusan niya ang binatilyo na dalhin yon sa paliligo. Bawal po ako dito. Sabi ni Mami, sasakit ang ngipin ko. Pero gusto mo yan, diba? Masarap yan. Matamis. Huwag ka mag-alala. Secret lang natin yan. Secret? Oo. Tayong dalawa lang ang makakaalam. Gusto mo ba? Opo. Gusto ko. Secret. Yan. Pero promise mo muna na hindi mo ako isusumbong sa mami mo na binibigyan kita ng lollipop, ha? Baka kasi mapagalitan niya ako at palalayasin niya ako. Sige ka. Gusto mo ba umalis si Yaya? Hindi. Gusto ko dito ka lang. Kasama ko. Promise, secret natin to. Di ko sasabihin sa iba. Very good. Sige na. Kainin mo na yan. Si Yaya nang bahala maghubad sa mga damit mo. Umupo ka muna sa gilid ng bathtub. Aalisin ko lang tong pajama mo, ha? Excited naman na tumango ang binatilyo, habang si Farah naman ay kaagad na hinubaran si Bajid. Gaya ng dati, nilaro-laro niya ang alaga nito. Mag-enjoy ka lang dyan sa lollipop mo. At ako naman ang bahala sa lollipop ko. Pagkatapos ni Bajid ay inubos niya na rin ang kanyang lollipop. Pinaliguan na rin siya ni Farah at pinag-toothbrush. Ayan, mabango ng baby ko. Matulog ka na, ha? Saka yung tungkol dun sa lollipop, ha? Secret lang natin yon. Good night, love ni Yaya. Good night, Yaya Farah. Opo, secret lang natin yon. Makalipas ang ilang araw, mula sa nakabukas na bintana, tinatanaw ni Sharon sina Farah at Bajid na nag-e-enjoy sa swimming pool. Ngayon niya lang nakitang masayang-masaya ang kanyang anak. Ilang buwan pa lang si Farah dito, pero sobrang close na sila ng anak ko. Salamat naman at nakatagal siya sa pagiging yaya ni Bajid. 3 mahihinang katok ang kanyang narinig mula sa labas ng kanyang pintuan. Sa pagbukas niya noon ay bumungad sa kanya si Lorna. Oh, Lorna, may kailangan ka ba? Ma'am, magtatanong lang po sana ako kung ano ang iluluto kong ulam ninyo. Yung paborito kong pinakbit na lang, Lorna. Matagal-tagal na din akong hindi nakakakain nun. Sige po, ma'am. Lorna, matanong ko lang, kumusta naman si Farah bilang kasamahan mo dito sa bahay? Okay naman po, ma'am. Mabait siya at alam na alam niya ang kanyang trabaho. Close na nga sila ni Baji Kaya lang, may napapansin po ako sa kanya, ma'am. Ha? Ano naman yon?
Pag magkasama po kasi silang dalawa, parang lagi nagbobulungan. Di ba po, binatilyo na si Badji at siya naman dalaga. Kaya lang, hindi ata siya nangingimi na paliguan ng alaga niya. Oh, ano naman ngayon? Mabuti nga't hindi na nagagalit si Badji kapag pinaliliguan. Ano kasi hindi na kasi bata si Badji, ma'am. Baka kung anong maisipan niyang gawin sa harap ni Farah, gaya ng isang yaya. Wala pa naman akong naririnig na reklamo mula kay Farah. Or baka iniintindi na lamang niyang alaga niya. Sabi niya nga po, hindi daw siya nagbibigay ng malisya. Ay nako, magluto ka na nga lamang, Lorna. Kung ano-ano yung naiisip mo Magrereklamo naman siguro si Farah kung may hindi siya nagugustuhan sa mga kinikilos ng anak ko. Isang umaga, nagulat na lamang si Farah nang magpaalam si Lorna sa kanya. Anito, uuwi muna siya ng probinsya dahil inatake daw sa puso ang kanyang ina. Isasabay na lang ito ni Sharon para maihatid sa Pierre. Farah, kayong dalawa lang ni Badji ang maiiwan dito. Ayos lang ba sa'yo? May kikitain kasi akong kliyente out of town. Mahaba-habang biyahe ang gagawin namin ni Jordan. Baka bukas pa kami makauwi. Bago matulog, mag-lock ka ng gate, ha? Huwag mong kalilimutan yon. Opo, ma'am. Naging maayos naman ang araw na yun. Pagkaalis ng tutor ni Badji, nag-lock na ng gate si Farah. Hindi na muna niya ipapasyal ang alaga sa park gaya ng lagi nilang ginagawa. Pinabayaan niya lang na maglaro ng paborito nitong laruan, si Badji. Pagsapit ng gabi, umuulan nung araw na yun. Hindi naman gaanong malakas. Naisipan ni Farah na silipin si Badji sa kwarto nito. Hindi niya napaliguan ang alaga dahil sinumpong ng takot na mabasa. Hinayaan lamang niyang mag-isang magbihis yun dahil kahit anong gawin niya ay hindi yun nakinig sa kanya. Ganito talaga siguro kapag sinto-sinto. Umaatake na lang bigla ang... hindi ko maintindihan ang ugali. Kainis, hindi ko tuloy nagawa yung gusto kong gawin sa kanya. Nanggigigil pa naman tong kamay ko na mahawakan ng... Ay! Ilang sandali pa, nakita niyang nakatihaya ang alaga sa ibabaw ng kama. Nilapitan niya yun at kaagad na hinimas-himas ang maumbok na pagkalalaki nito. Badji, wala ka nang kawala ngayon. Mabilis ang galaw ni Farah at hinubaran ang natutulog na binata. Agad niyang ginawa ang gusto niyang gawin, kaya lamang biglang gumalaw si Badji. Yaya, ikaw ba yan? Anong gawa mo? Wala, basta higa ka lang dyan. Wala akong lollipop. Mamaya bibigyan kita, okay? Basta tahimik ka lang. Nagpaubaya naman ang binatilyo. Nang matapos ay kung ano-ano pang kalaswaan ang itinuro ni Farah kay Badji. Pagsapit ng umaga, mahimbing na natutulog ang binata nang dumating ang kanyang ina. Ang sarap naman ng tulog ng anak ko ngayon, ha? Halos 8:00 na ng umaga, tulog na tulog pa rin at naghihilik pa. Matagal po kasi siya nakatulog kagabi, ma'am. Ang dami pa naming nilaro bago siya dinalaw ng antok. Hindi ka ba natakot kagabi, Farah? 2 lamang kayo rito. Hindi naman po. Minsan, sinusumpong po si Badji ng tantrums niya. Hinahayaan ko lang po para hindi magwala ng husto. Oo nga pala. May lakad ako. 1 linggo ko mawawala dito. Okay lang ba na maiwan ulit kayong 2 ni Badji? May trangkaso kasi si Jordan. Pinauwi ko muna sa kanila. Ayos lang po, ma'am. Wala naman pong dapat katakutan dito kasi safe naman po kami. Lagi din naman po ako nag-iingat. Sigurado ka? Baka gusto mong pasamahan kita. May mga kakilala kong handang dumito muna. Naku, ma'am. Baka magwala pa si Badji kapag nakakita ng ibang tao. Alam niyo namang sumpungin yung alaga ko. Ayos lang po kami dito. Tatawag na lang po ako sa inyo oras na magkaproblema. Sige, salamat. Huwag mong pababayaan ang baby ko, ha? Ako po ang bahala sa kanya. Sa magkakasunod na araw, laging pinagsasamantalahan ni Farah ang inosenteng si Badji. Lagi niyang sinasabi sa bata na naglaro lamang sila kapag pinagsawaan niya na ang katawan nito. Marami na siyang naituro kay Badji na akala niya ay parte lamang ng kanilang paglalaro. Isang gabi,
Biglang nagwala si Bajid dahil sa naipit lang ang nilalarong kotse-kotsehan sa pagitan ng dalawang paa ng silya. Umiyak yun ng malakas at sumalampak sa sahig. Pinagpupukpok niya pa ang kanyang ulo. Bajid, ano ba nangyayari sa'yo? Kita mo nang kumakain ako eh. Alis! Huwag ka lalapit! Ah! May gusto ka bang kainin? Gusto mo ng ice cream? Lollipop? Wala! Ayoko! Ah! Bisit na munggol na to. Bahala ka nga dyan. Nagugutom ako. Kakain ako. Hindi pa nakakabalik sa pagsubo ng pagkain si Farah nang biglang may nabasag sa sala. Dali-dali siyang nagtungo roon para tingnan ang kanyang alaga. Bajid, ano ba? Bakit mo pinasag ang vase ng mami mo, ha? Sumusobra ka na talaga. Nilapitan niya si Bajid at pinagsasampal. Wala pa ring tigil sa pagwawala ang binatilyo. Parang hindi naman yon nasasaktan sa ginagawa ng kanyang yaya sa kanya. Patuloy siyang nagpagulong-gulong sa sahig habang umiiyak at nagpupumiglas. Ano ba? Masusugatan ka ng bubog eh. Tumigil ka na. Pero hindi nakinig si Bajid. Pinagsisipa niya si Farah na pilit siyang pinapatayo hanggang sa biglang natumba yun at nabagok ang ulo sa sahig. Pilit na tumayo si Farah pero nanlalabo ang kanyang paningin. Napahawak siya sa kanyang ulo at nang makitang may dugo ay bigla siyang nanginig. Nagpalinga-linga ang babae sa paligid na parabang takot na takot. Huwag ka lumapit. Parang awa mo na, Chong. Ayoko na. Ah! Nang bigla na lang may isang kamay na humawak sa kanyang balikat. Nanginginig na napalingon si Farah. Farah, ayos ka lang ba? Ano nangyari dito? Jordan, ikaw ba yan? Paano ka nakapasok? Kanina pa ako nagdo-doorbell kaso narinig ko nagwawala si Bajid. Umakyat na ako sa gate kasi alam ko namang hindi mo ako mapagbubuksan. Pinauwi na ako ni Ma'am Sharon dito. Ganun ba? Wala ka ng sakit? Wala na. Teka, may dugo yata yung kamay mo. Nauntog ang ulo ko sa sahig. Hindi kasi maawat si Bajid. Inalalayan ni Jordan na makatayo ang dalaga. Si Bajid naman ay dahan-dahan ng kumalma. Nabasag yata yung vase. Hindi ka ba nasugatan? Hindi naman. Medyo nanlalabo lang ang paningin ko. Patingnan naman si Bajid oh. Baka kasi nagkasugat-sugat na yan sa kagugulong dyan sa sahig. Akmang tatawagan na sana ni Jordan si Sharon para ipalam dito ang nangyari nang awatin siya ni Farah. Jordan, wag na. Wag na nating bigyan pa ng problema si Ma'am Sharon. Okay naman na ako. Ayos na rin si Bajid. Sigurado ka? Di ba nanlalabo ang paningin mo? Dadalhin kita sa ospital para maipa-check up. Oo, ayos na ako. Pakihatid na lang si Bajid sa kwarto niya. Mukhang inaantok na yan dahil sa pagwawala niya kanina. Sa loob ng silid, hindi maipaliwanag ni Farah ang kabang nararamdaman. Nanlalamig siya at nanginginig. Napahawak siya sa kanyang ulo na nagkaroon ng sugat at bigla na lang siyang napadaing dahil sa pananakit noon. Chong, ayoko na. Pagod na ako. Napayakap na lamang siya sa kanyang sarili habang nakaupo sa kanyang higaan. Mariing ipinikit niya ang kanyang mga mata at mahigpit na tinakpan ang magkabilang tenga ng kanyang mga palad. Kinaumagahan, namumugto ang mga mata ni Farah nang gisingin siya ni Bajid. Yaya, sorry po. Bakit? Para saan? Sabi ko ya, Jordan, nasaktan kita kagabi. Sakit kasi ulo ko pag gagalit ako. Ayos lang yun. Tara na, maligo na tayo. Laro tayo, Yaya. Yung lalaro
na kabayo? Ako sakay, ikaw kabayo ko? Sige ba? Dali na. Hubad na. Mabilis na hinubad ni Bajid ang kanyang pajama at umisod sa harapan ng nakaluhod na si Farah. Akmang ilalabas niya na ang kanyang alaga nang biglang magbukas ang pinto ng silid. Farah, anong ginagawa niyo? Inaayos ko lang ang suot nitong bata. Bakit? Magpapaalam lang sana ako. Nagpapasundo si Ma'am sa airport. Sige. Pagkaalis ni Jordan, itinuloy din ni Farah ang nais nilang gawin. Tapos na. Kapagod magkabayo. Hiya! Ano tapos na? Hindi pa ako tapos. Hindi pwede. Pagod na ako, Yaya. Nag-init na naman ang ulo ni Farah dahil sa sinabing yon ng kanyang alaga. Ilang ulit niyang ipinaliwanag na kailangan nilang ituloy yon pero hindi nakikinig ang bata. Lintik naman talaga, oh. Ano ba? Kikilos ka ba o hindi? Ayaw na. Pagod na. Ganun, ha? Malakas na itinulak ni Farah si Bajid sa higaan at dinaganan niya yon ng marahas. Pinupog niya ng halik ang buong katawan nito. Hindi yun nagustuhan ni Bajid at nag-umpisa ng magsisigaw ang kanyang alaga. Hindi mo ako pwedeng tanggihan! Pinagsasampal niya yon ng paulit-ulit at marahas na dinakma ang leeg. Ilang beses kitang pinagbigyan, tapos ako, hindi mo ako pagbibigyan? Hindi pwede yan! Nagpumiglas pa rin ang kanyang alaga at sinipa nito ang kanyang sikmura. Malakas na napadaing si Farah dahil doon. Aba, lumalaban ka, ha? Bad ka! Sinasakal mo ko! Bad ka! Bad? Bad ba ako? Ilang ulit kang nakarating sa langit? Susumbong kita kay Mami! Magsusumbong ka? Pwes, papatayin na lang kita para hindi mo maibukay ang bibig mo! Tumakbo si Bajid malapit sa pintuan para lumabas, ngunit kaagad siyang hinila ni Farah at malakas na ibinalya sa sahig. Umiyak ng malakas ang bata at nagwala. Nakita ni Farah ang isang skipping rope sa kahon ng mga laruan noon. Kinuha niya yun at ginamit para ipulupot sa leeg ng bata. Titigil ka ba o hindi? Ha? Pahigpit ng pahigpit ang ginagawa niyang pagpulupot sa lubid hanggang sa nagkikisay na si Bajid. Napangiti si Farah sa kanyang nakikita. Mabilis ang kanyang mga kilos na ibinuhos sa sahig ang lahat ng mga laruan na nasa kahon at dinala niya ang lupaypay na katawan ni Bajid sa tabi ng swimming pool. Humihinga pa ang bata pero tila nawalan na ng lakas. Pinahawakan niya rito ang magkabilang dulo ng skipping rope at pinulupot niya ng 2 beses ang parteng gitna ng lubid sa leeg nito, bago inilaglag sa swimming pool. Kitang-kita niya ang pagkalunod ni Bajid at ang paghingi nito ng tulong. Napangiti pa siya ng masiguro na patay na ang kanyang alaga. Makalipas ang ilang sandali, umiyak ang dalaga. Nagsisisigaw habang humahagulhol. Bajid! Anong nangyari sa'yo? Dali-dali siyang tumalon sa swimming pool at iniahon ang bangkay ng kanyang alaga. Sumisigaw siya at humihingi ng saklolo. Pagkatapos ay nagpunta siya sa harapan ng telepono, nagdial doon at tinawagan si Sharon. Samantala, masayang nagkukwento si Sharon kay Jordan sa mga naging ganap ng kanyang pag-alis. Ibinida niya pa ang dalang pasalubong para sa kanyang anak. Naku ma'am, talagang matutuwa si Bajid sa bago niyang laruan. Dagdag na naman yan sa koleksyon niya. Kumusta naman pala sila ni Farah? Okay naman po. Kaso kagabi, mukha pong sinumpong eh. Ayun, nagwala. Nabasag pa nga yung vase eh. Tapos,
medyo nasaktan pa po si Farah. Pero kaninang umaga, mukhang maayos naman ang pakiramdam ng anak ninyo. Ay, kawawa naman si Farah. Sana naman ay hindi yun na maging dahilan para iwanan niya ang alaga niya. Wala naman po yun sa kanya. Kaninang umaga nga nakita ko, masaya sila nagkukulitan. Inayos pa nga niya yung salawal ni Bajid. Nakakatawa nga napagkamalang ko pang inaano niya yung bata. Ang bastos talaga ng isip ko. Nakaluhod kasi siya sa harapan ng pagkalalaki ni Bajid. Tapos si Bajid naman, umuungol na nakatingala habang nakapikit. Yan, alam mo, mag-asawa ka na lang. Lagi ka kasing tumitira ng bakla, kaya yung utak mo, mga kalaswaan lang ang laman. Naku, ma'am naman, mainam na po yung bakla. Nagkakapera ka na, napapaligaya ka pa. Sakit lang po sa ulo yung mga babae. Hay nako, ewan ko sa'yo. Tatanda kang binata niyan, makita mo. Napailing-iling na lamang si Sharon habang natatawa nang biglang nagring ang kanyang cellphone. Hello? Oh, Farah, umiiyak ka ba? Ano nangyari? Ano? Bakit? Jordan, bilisan mo! Bilisan mo! Si Bajid! Pagdating sa bahay, bumungad kay Sharon ang basang-basang si Bajid. Nakapulupot pa ang lubid sa leeg nito. Anak ko! Bajid! Ma'am, sorry po. Hindi ko po siya nabantayan. May inaasikaso kasi ako sa kusina kanina nung pumunta siya dito. Ang sabi niya maglalaro lang po siya. Hinayaan ko na kasi mukhang maayos naman po ang pakiramdam niya. Kaso nung lumabas na ako para hanapin siya, hindi ko na po siya nakita. Tapos... Nung makita ko po siya, nakalutang na siya sa tubig. Inahon ko siya sa pool pero wala na po siyang pulso, Mama. Patawarin niyo po ako. Diyos ko, sana binantayan mo siya para... Yun naman ang trabaho mo, hindi ba? Kung inayos mo lang sana ang trabaho mo, buhay pa sana ang anak ko. Handa po akong managot sa nangyaring ito, Ma'am. Handa po akong makulong para pagbayaran ang katangahan ko. Nang nasa punerarya na ang bangkay ni Bajid, wala pa rin tigil sa pag-iyak si Sharon. Ang dami niyang mga what if, samantalang si Jordan ay nakikinig lamang sa kanya. Kung hindi lang sana ako umalis, Jordan, hindi sana mangyayari ito. Ma'am, walang dapat sisihin dahil aksidente po ang lahat. Alam naman po natin kung gaano kalikot si Bajid. Hindi rin natin masisisi si Farah kasi kahit siyang tagabantay, may mga gawaing bahay din ho nung araw na yun. Silang dalawa lang po ang nandoon. Wala nang silbi ang buhay ko ngayon, Jordan. Si Bajid lang ang tanging nagbibigay lakas sa akin. Tapos nawala pa siya. Ma'am, alam kong walang kasing sakit ang nararamdaman nyo ngayon, pero kailangan nyo pong lumaban. Ang mabuti pa, umidlip po muna kayo. Bibili lang po ako ng kape. Iniwan ni Jordan si Sharon na nakaupo at hinihintay na matapos ang pag-iembalsamo sa kanyang anak. Dahil sa pagod dala ng mahabang biyahe ay hindi na namalayan ni Sharon na siya ay nakaidlip. Makalipas ang ilang sandali, may mahihinang haplos na nagpagising sa kanya. Pagtingin niya sa kung sino ang humahaplos sa kanyang pisngi, siya ay naggulat. Bajid, anak, ikaw ba yan? Si Bajid, nakatayo sa kanyang harapan, suot ang paborito nitong pajama, nakangitiyon sa kanya. Akmang yayakapin niya na sana ang anak nang magbago ang anyo nito. Nagulantang siya nang makita itong basang-basa at nahihirapan kalasin ang lubid na pilit na sumasakal sa kanya.
Mami! Tulong! Mami! Tulong! Budget! Anak! Budget! Mabilis ang pagkilos niyang hinawakan ang lubid at pilit na kinakalas sa leeg ng kanyang anak. Pero imbis na maalis yun ay mas lalo pa yung humihigpit. Nakita ni Sharon ang panlilisik ng mga mata ni Bajid, ang pagkikisay noon, subalit wala siyang magawa para tulungan ang bata. Budget! Hindi! Anak ko! Isang pagtapik ang nagpagulat sa ginang nang imulat niya ang kanyang mga mata na pagtanto niya na siya ay nananaginip lamang. Ma'am, pasensya na pero ginising ko po talaga kayo. Pansin ko kasing parang masama ang panaginip ninyo eh. Si Budget. Napanaginipan ko ang anak ko, Jordan. Hirap na hirap siyang kalasin ang lubid sa leeg niya. Wala akong nagawa. Wala. Hinagod na lamang ni Jordan ang likod ng kanyang amo. Masakit din para sa kanya ang pagkawala ni Bajid at nasasaktan din siyang makita sa ganoong kalagayan si Sharon na itinuring na niya na nakatatandang kapatid. Matagal ding nanilbihan sa pamilya ni Sharon ang ama ni Jordan, kaya nang nagkasakit ang kanyang tatay ay siya na ang humalili doon bilang driver. Saksi din siya sa pagkalugmok nito noong mamatay sa aksidente ang mga magulang ni Sharon. At siya rin ang naging karamay nito noong panahon na iniwanan siya ng ama ni Bajid. Ma'am, magpakatatag po kayo. Marami pa po kaming umaasa sa inyo. Walang paglagyan ang pagdadalamhati ni Sharon nang ilibing na ang nag-iisa niyang anak. Pumalahaw siya at sumalampak sa lupa nang tuluyan na itong matabunan. Bajid, anak ko. Bakit mo iniwan si Mami? Paano na ako ngayon, anak ko? Nang makaalis na ang lahat ng nakipaglibing, nanatili pa ring nakasalampak si Sharon sa harap ng puntod ng kanyang pinakamamahal na anak. Yakap-yakap nito ang larawan ng bata. Ma'am, mukha pong uulan na. Umuwi na po tayo. Ayoko. Hindi ko kayang iwan si Bajid dito. Ayokong malayo sa kanya, Jordan. Ilang minuto pang hinayaan ng lalaki sa ganoong posisyon ang kanyang amo. Ngunit nang magsimula ng pumatak ang ulan ay pinilit niya na yung tumayo. Ilang gabi ring hindi nakatulog si Sharon. Lagi niyang naaalala ang itsura ni Bajid nung datnan niya. Samantala, sa loob ng silid ni Farah, nanlilisik ang kanyang mga mata na nakatanaw sa labas ng bintana. Hindi ko hayaang malantad ang sikreto ko. Kahit ilang ulit akong pumatay, gagawin ko. Sa harap ng mga tao at sa harap ni Sharon, tila napakaamong tupa ng dalaga. Mahinhin at hindi makabasag pinggan. Pero kapag nag-iisa na lamang siya sa loob ng kanyang silid, lumalabas ang tunay niyang katauhan. Hindi siya pinaalis ni Sharon sa kanyang trabaho. Hindi rin siya kinasuhan nito. Ayon sa amo, mas mabuting may kasama siya sa bahay dahil hindi na bumalik si Lorna. Si Farah na ang gumagawa ng mga gawain ng dati niyang kasambahay. Nang mga sandaling yon, nakaramdam na naman ng kakaibang init ng katawan si Farah. Hindi siya mapakali. Minabuti niyang kumuha ng pahabang gulay sa kusina at ginamit yon para maibsan ang kakaibang init na kanyang nararamdaman. Hindi talaga ako nakukontento sa ganito. Pero sige lang, kailangan ko magtiis hanggat nandito pa ako. Ang sakit ni Farah na yun ay nakuha niya nung siya ay bata pa lamang.
Panganay siya sa 5 magkakapatid. Siya ang laging naiiwan para magbantay sa mga kapatid niya sa tuwing nasa sakahan ang kanyang mga magulang. Bata pa lamang ay nahubog na siya sa mga gawaing bahay. At dahil sa payak lamang ang kanilang pamumuhay, minsan lang siyang makatikim ng masasarap na pagkain. Hanggang isang araw, dumalaw sa kanila ang kapatid ng kanyang ama. Lumagi yun doon ng 5 buwan. Lagi siyang binibigyan nito ng mga lollipop at candy. At sa araw-araw na sila lamang sa bahay ay hinahalay siya ng kanyang tiyonghari. Noong una, akala niya ay normal lamang yun. Tinuturuan siya ng malalaswang gawain. Hindi nagtagal, lagi na yung hinahanap-hanap ng kanyang katawan. Ngunit nang maglaon ay sinasaktan na siya ng kanyang tiyuhin. Hindi siya makatulog ng gabing yon, kaya lumabas ang dalaga. Parang alam na alam ng kanyang mga paa kung saan siya magtutungo. Sa labas ng silid ni Jordan, kumatok si Farah. Pupungas-pungas pa na pinagbuksan siya ng binata. Walang kahit na anong salita ang kanyang binitiwan. Nagulat pa si Jordan nang biglang pumasok si Farah sa loob ng kanyang kwarto. Pagkatapos ay walang sabi-sabi na ibinaba ng dalaga ang suot niyang boxer shorts at sinimulang gawin ang kanyang nakasanayan. Hindi na nakapagsalita pa si Jordan. Hinayaan niya na lamang si Farah sa nais nitong gawin. Pagkatapos noon, nagkatinginan silang dalawa. Ngumiti pa si Farah na tila na kontento sa kanyang ginawa. Babalik ulit ako bukas ng gabi. Namilog ang mga mata ng binata dahil sa sinabing yon ng babae. Sandali, aalis ka na? Kontento ka na doon? Nagsisimula pa lang tayo, Jordan. Asahan mong marami pang magaganap sa mga susunod na araw. Grabe, ibang galawan ng babaeng yun. Matagal niya na pala akong kursunada. Kinabukasan, pagsapit ng ganoong oras ay muling nagbalik si Farah sa kanyang silid. Pinaliguan siya ng halik ng dalaga at nilaro ang kanyang alaga. Pagkatapos niya ay bigla na lamang umalis si Farah. Ganun lang ba talagang gusto niya? Ibang klaseng babae talaga yun. Bukas, hindi ko nahahayaang makalabas siya nang hindi ako nakakaganti. Aba, kailangan ko rin makaisa sa kanya. Samantala, napansin ni Sharon ang paglabas ni Farah mula sa silid ni Jordan. Kinaumagahan, kinausap niya ang dalawa. Kung ano man na namamagitan sa inyo, ayos lang naman sa akin. Gusto ko lang malaman kung ano yon. Ayaw na ayaw kung maglilihim kayo tungkol sa relasyon ninyo. Pero, ma'am, wala po kaming relasyon ni Farah. Nakita ko siyang lumabas sa kwarto mo, Jordan. Hindi lang isang beses, kundi 2. Kung wala kayong relasyon, anong ginagawa ni Farah doon? Ma'am Sharon, wala po kaming relasyon. Wala? Kung ganon, anong ginagawa mo sa kwarto ni Jordan? Ano po kasi, ma'am, pinapaligaya ko lang po si Jordan. Pinapaligaya? Diyos ko naman, Jordan. Pinakaayaw ko sa lahat ay yung inaagrabyado ang isang babae. Ang totoo kasi niyan, wala naman talagang namamagitan sa amin, ma'am. Pero, tigilan mo nga ako, Jordan. Pati ba naman itong si Farah, sinasama mo sa mga kalokohan mo? Kita mo namang napaka-inosente niya. Ang bata pa niya, oh. Ayusin mong namamagitan sa inyo, Jordan, dahil kung hindi, kakasuhan kita. Napakamot na lamang ng ulo si Jordan. Tumingin siya kay Farah na noon ay nakayuko at napaka-inosenteng tingnan. Opo, ayusin ko po kung ano man tong namamagitan sa amin, ma'am. Pangako po yan. Pagkahatid ni Jordan kay Sharon sa opisina, agad siyang bumalik sa bahay. Huy, Farah, mag-usap nga tayo. Ano ba talaga tayo, ha? Bakit ka ba laging sumusulpot sa kwarto ko? Bakit, Jordan? Hindi mo ba nagugustuhan? Siyempre, gusto ko. Pero bakit nga ba? Gusto ko lang. Gusto kong gawin yon kasi nagiging masaya ako. Nakakatulog ako ng mahimbing. Kapag naririnig ko mga ungol mo, nakukontento ako. Ibig sabihin, ayos lang sa'yo na
Walang personal na mamagitan sa atin? Oo. Ibig bang sabihin na hanggang dun lang yon? Ibang klase ka rin ah. Ano bang tawag sa sakit mo? Sakit ba yan? Ang alin? Yung ginagawa mo sa akin. Para kang manyak. Ang dami mo naman tanong. Ang mabuti pa umayos ka nilang. Nanginginit ako ngayon eh. Ha? Grabe ka talaga. Pero sino ba naman ako para tumanggi? Halika na, dali! Kaagad na pumwesto si Farah, pero hindi siya pinakawalan ni Jordan. Gusto niyang gumanti dito sa paraan na alam niya. Nang matapos sila, ay kapwa sila hinihingal. Hindi ko akalain na sobrang wild pala ng galawan mo, Farah. Biruin mo, napaka-inosente mong tingnan. Pero hanep, dinaig mo pa yung bakla sa kanto. Che, sige na, magbihis ka na. Marami pa akong gagawin. Mamayang gabi ulit ha. Hintayin kita. Aba, namihasa ka naman. Pasipul-sipul pa na lumabas si Jordan, habang nakatingin naman sa kanya si Farah. Pare-pareho lang kayong mga lalaki. Hindi nakakatanggi sa grasya. Kinagabihan, excited na hinihintay ni Jordan ang dalaga. Masaya siyang nakukuha ang pinaka-aasam-asam ng libre. Nang makapasok si Farah, wala siyang inaksayang oras. Kapwa sila uhaw sa isa't isa. Nakailang rounds na sila, pero sige pa rin ng sige si Farah. Pahinga na muna tayo, Farah. Hindi ko na yata kaya. Anong hindi? Kulang pa yun para sa akin. Ano bang iniinom mo at parang ang lakas ng tama mo? Jordan, sampalin mo ako. Ano? Bakit? Basta saktan mo ako. Promise magiging mabilis to kapag nakaramdam ako ng sakit. Seryoso ka ba? Bigla na lamang nanlisik ang mga mata ng dalaga. Oo, sabi, bingi ka ba? Dahil sa pagkagulat sa reaksyon ni Farah, mabilis na hinampas ni Jordan ang braso ng dalaga. Yan, okay na ba? Bigyan mo ako ng maraming pasa. Saktan mo pa ako, Jordan. Sige pa. Naku, hindi pwede. Hindi ako sadista, Farah. Susundin mo ba ako o iiwan kita dito? Sasabihin ko kay Ma'am Sharon na pinagsasamantalahan mo ako. Sige ka. Kahit nagdadalawang isip, ay pikit matang sinaktan ni Jordan si Farah. Ramdam niya ang bigat ng bawat pagsuntok ng kanyang kamao sa dalaga. Gusto man niyang tumigil, pero nagsumamo si Farah na dagdagan pa ang kanyang pananakit. Nang makaraos, hirap si Farah na igalaw ang kanyang katawan. Farah, ayos ka lang ba? Salamat, Jordan, ha? Ngayon ko lang talaga ulit naramdaman ng ganitong kakontentuhan. Nahihibang ka na yata eh. Sino bang may matinong pag-iisip ang nasisiyahan pagka nabubugbog ang katawan? Tumahimik ka nga dyan. Sandali, lalabas ka? Huwag na lang kaya, dito ka na lang matulog. Ayoko na may katabi. Ay nako, hindi talaga kita maintindihan, babae ka. Hindi mapakali ang binata dahil nakikita niya na hirap si Farah na igalaw ang kanyang katawan. Kinabukasan, sa paghatid niya kay Sharon sa opisina, naisingit niya sa usapan ang tungkol sa dalaga. Parang may pagkamanyak talaga yung babae na yun, ma'am. Biruin mo, kay babaeng tao, dinaig pa kami mga lalaki, tapos pinilit pa akong saktan siya para daw lalong maramdaman niya yung gana. Ay nako, wag mo nga akong pinaglololoko, Jordan. Sa tagal ko naman na ba sa inyo, ma'am, magsisinungaling pa ako. Kilala niyo naman ako. Maloko lang ako pero nag-o-open ako sa inyo ng mga bagay-bagay na seryoso. Seryoso ba yung sinasabi mo? O baka naman, sinasaktan mo talaga siya para piliting sumiping sa'yo. Nagsasabi po ako ng totoo, Ma'am Sharon. Mamatay man ako ngayon, cross my heart, pati yung buong kamag-anak ko. Ramdam ni Sharon na nagsasabi ng totoo si Jordan. Matagal niya ng driver ang binata at kilalang-kilala niya na ito mula pa noong siya ay musmus pa lamang. So, anong gusto mong gawin? Hindi ko nga rin po alam eh. Palagay ko, may sakit siya sa utak, ma'am. O baka may nangyari sa nakaraan niya kaya nagkakaganon siya. Yung bang parang trauma ba ang tawag doon? Hindi po talaga normal yung mga kinikilos niya eh. Kung titingnan mo, parang ang bait-bait niya. Napakahinhin. Pero sa likod nun,
Grabe po, napaka-wild. Hindi na lamang kumibo si Sharon. Naisip ni Jordan na hindi siya pinaniniwalaan ng amo, kaya tumahimik na rin lamang siya. Nagpatuloy na ganoon ang pinapagawa ni Farah kay Jordan sa tuwing may nangyayari sa pagitan nilang dalawa. Lagi pa ring napipilitan ang lalaki, pero minsan hindi na niya pinagbigyan ang dalaga. Dahil hindi na maatim ng kanyang konsensya na saktan yon, pinalabas niya si Farah na halatang dismayado. Dahil doon, ilang araw silang hindi nagpansinan. Hanggang isang gabi, muling pumasok si Farah sa kwarto ni Jordan. Mahimbing na natutulog ang lalaki. Napangisi ang dalaga nang masilayan niya si Jordan. Mula sa likuran, inilabas niya ang kamay na may hawak na kutsilyo. Nanlilisik ang mga mata nito at nakangisi nang hindi mo mawari. Ilang saglit lamang, gumalaw si Jordan at kaagad na naitago ni Farah ang kutsilyong hawak-hawak niya. Nang makita niya ang dalawang unan sa tabi nito, dinampot niya ang isa doon at mahigpit na hinawakan. Mabilis niyang dinagan yon sa mukha ng binata at mahigpit na idiniin. Nagpumiglas ang lalaki, habol-habol ang kanyang hininga, at dahil sa mas malakas siya kesa kay Farah, nakuha niya yung maitulak. Putik, papatay mo ba akong babae ka? Papatayin kita! Papatayin kong lahat ng lalaking tumatanggi sa akin! Sumugod si Farah. Mabilis namang napatayo si Jordan at nanlaban. Nagpambuno ang dalawa, subalit hindi na ilaga ng binata ang kutsilyo na tumarak sa kanyang dibdib. Tumawa ng malakas si Farah. Bumulwak ang masaganang dugo mula sa katawan ng lalaki. Baliw ka ng babae ka! Baliw! Ilang sandali pa, dahan-dahan nang natumba si Jordan. Nanlalabo na rin ang kanyang paningin. Nakita ni Farah ang nangyayari sa lalaki. Bigla siyang napahinto sa pagtawa. Namutawi ang luha sa kanyang mga mata. Nanginginig siyang lumuhod sa nakahigang si Jordan. Kasalanan mong lahat ng to, Chong. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nagkaganito. Hayop ka! Hayop ka! Sa nanlalabong paningin ay nakuha pang magsalita ng lalaki. Baliw ka, Farah! Isa kang baliw! Nang marinig yon, biglang nanlisik ang mga mata ng dalaga. Hindi ako baliw! Hindi ako baliw! Sabay walang awa niyang pinagsasaksak si Jordan ng paulit-ulit. Tumilamsik ang maraming dugo sa kanyang muka, sa buo niyang katawan. Sa bawat pagbaon ng kutsilyo sa katawan ng lalaki ay siya rin bigat ng gigil ni Farah. Nang mapagod ay kusa siyang huminto. Wala nang buhay ang kanyang kaibigan. Nasapo ni Farah ang magkabila niyang tenga. Sumisigaw ang dalaga. Tila ba nagsisisi sa kanyang nagawa. Hanggang sa bumalik sa kanyang alaala ang mga naganap. 10 taon na ang nakalilipas. Lintik naman oh. Tagal mo naman pumasok dito sa loob ng banyo, Farah. Tapos na ako maligo pasensya na po, Chong. Pinatulog ko pa po kasi si Bunso. Oh, ano pang tinutuhanga mo dyan? Simulan mo na akong paligayahin. Tatanga-tanga ka talaga. Tumalima naman ang bata dahil sa takot sa kanyang tiyuhin. Gaya ng lagi niyang ginagawa ay pinaglaruan niya ang alaga nito. Nang makuntento ang lalaki ay sinimulan naman siya nitong gahasain. Pero bago yon, sinasaktan muna siya ng kanyang tiyuhin. Sinasampal, pinapalo sa puwet o hindi kaya ay hinahablot ang kanyang buhok. Wala siyang magawa noon para labanan ang halimaw na tiyuhin na bumababoy sa kanya. Tanging pag-iyak lamang ang kanyang nagagawa. Ganoon ang kanyang sinasapit sa tuwing ang tiyonghari niya ang nagbabantay sa kanilang magkakapatid. Chong, tama
na po. Masakit po. Ayoko na, Chong. Sige pa, magmakaawa ka pa, umiyak ka pa. Alam mo bang mas ginaganahan ako kapag naririnig ko mga pagdaing mo? Ha? Tama na po, Chong. Malayo sila sa mga kapitbahay, kaya kahit anong gawing pagsusumamo at pag-iyak ni Farah ay walang nakakarinig sa kanya. Walang tumutulong. Kapag nagsumbong ka sa nanay at tatay mo, papatayin kita. Papatayin ko mga kapatid mo. At uunahin ko si Bunso. Naintindihan mo? Ha? Opo, Chong. Huwag niyo pong gagawin yan. Pakiusap. Yan, ganyan nga. Sige na, lumabas ka na. Isang gabi, wala ang kanyang mga magulang at mga kapatid dahil nagbabantay ng mga naani sa bukid. Naiwan siya kasama ang bunso nilang 1 taong gulang pa lamang. Lasing na dumating si Hari mula sa inuman. Kaagad na hinablot nito ang maliit niyang mga braso at kinaladkad siya papasok sa silid. Naghuhubad na ng sinturon si Hari nang tumakbo papalabas si Farah. Alam niyang dadapo ang hampas ng sinturon sa kanyang katawan kung tutunganga lamang siya roon. Tumakbo siya ng mabilis pero naabutan siya nito at muling kinaladkad papasok sa loob ng bahay. Saan ka pupunta, ha? Balak mo pa akong takasan? Chong, maawa po kayo sa akin. Malakas na ibinalya siya ng kanyang tiyuhin sa lapag. Napadaing siya sa sakit nang tumama ang kanyang likod sa isang paa ng silya. Pinapatay ko kung sino man ang tumatanggi sa gusto ko. Naintindihan mo? Ilang beses siyang nagmamakaawa pero hindi nakikinig ang kanyang tiyuhin. Naghubad ito at pilit na ipinagawa sa kanya ang isang bagay. Marahas siyang hinawakan nito sa leeg. Napahiyaw siya sa sobrang sakit. Umiiyak habang nagpapakasasa ang kanyang tiyuhin at pilit siyang pinapagalaw noon. Dahil hindi niya na makayanan pa ang pambababoy nito, nakaisip siya ng paraan para takasan yun. Humugot siya ng lakas at lumanghap ng hangin. Ubod lakas niyang kinagat ang sandata ni Hari. Malakas na humiyaw ang lalaki at tinadyakan siya noon. Bumalandra si Farah sa silya, nauntog ang kanyang ulo at dumugo. Si Hari naman namimilipit sa sakit. Akmang lalapitan na sana niya ang bata para sakalin nang biglang dumating ang tatay nito. May hawak yung itak at mabilis na tinaga si Hari. Umiyak naman si Farah nang makitang duguan na nakahandusay ang kanyang tiyuhin. Kitang-kita niya ang pangingisay noon at ang pagbulwak ng masaganang dugo mula sa bibig ng lalaki. Nilapitan siya ng kanyang ama, umiiyak ang matanda dahil sa kanyang sinapit. Ilang sandali pa, sinalaysay niya na ang lahat ng nangyari sa kanya. Lumipas ang mga taon at naging maayos naman ang kondisyon ni Farah. Pero hindi pa rin niya maalis sa kanyang sistema ang kagustuhang gumawa ng mga malalaswang bagay na itinuro ng kanyang tiyuhin. Tila nakabaon na doon ang mga katagang palagi niyang naririnig mula sa tiyuhin niya na nagdudulot ng takot sa kanya. Ilang lalaki na rin ang nabigyan niya ng libreng serbisyo hanggang sa napadpad siya sa bahay ni Mrs. Sharon Dominguez. Ilang sandali pa, nanumbalik na sa kasalukuyan ang diwa ni Farah. Tila nahimasmasan siya sa ginawa niya kay Jordan. Nilapitan niya yon at ilang beses naniyugyog. Jordan! Jordan! Patawarin mo ako! Hindi ko makontrol ang sarili ko, Jordan. Tila ba may bumubulong sa akin na hindi ko maintindihan. Nadatnan ni Sharon ang mga pulis na nag-iimbestiga sa loob ng kanyang bahay.
Wala siyang kaalam-alam sa mga nangyari dahil meron siyang inasikaso sa trabaho ng gabing yon. Pag-uwi niya kinabukasan ay nagulantang na lamang siya sa masamang balita. Nakita ni Sharon si Farah na nanlilimahid at puno ng dugo ang buong katawan. Halos mahimatay ang ginang nang makita ang kalunos-lunos na anyo ni Jordan. Farah, ano nangyari? Ma'am, nasaksak ko po si Jordan. Ilang beses na may nangyari sa amin dahil pinagbabantaan niya ang buhay ko. Kagabi, inulit niyang pananakit sa akin. Eto po at may mga pasapa ako bilang ebidensya. Nanlaban ako, ma'am, kaya napatay ko siya. Sa harap ng mga nag-iimbestiga ay talagang nakakaawa si Farah, yung tipong lahat maniniwala na siya ang agrabyado, pero kahit anong gawin niyang pagsisinungaling, hindi na niya maikakaila ang katotohanan na napatay niya ang lalaki. Kaya naman hinuli siya ng mga pulis. Hindi alam ni Sharon kung maniniwala ba siya o hindi sa mga pinagsasasabi ni Farah dahil minsan nang nabanggit ni Jordan sa kanya ang pabigla-biglang pag-iiba ng ugali ng dalaga mula sa parang hindi makabasag pinggan hanggang sa pagiging wild noon. Pagsapit ng gabi, hindi mapakali si Sharon. Para bang hinihila siya sa kung saan, hanggang sa nakita na lamang niya ang sarili sa silid ni Bajid. Ilang buwan nang namatay ang kanyang anak, pero parang kahapon lamang yon para sa kanya. Nilamon siya ng kalungkutan. Sa isiping pinatay ni Farah si Jordan, biglang sumagi sa isip niya ang nangyari kay Bajid. Sana naman ay mali ang nararamdaman ko. Doon na nakatulog si Sharon sa dating silid ng kanyang anak. Isang eksena ang nagpakita sa kanyang panaginip. Si Bajid na tila nagpupumiglas. Narinig niya ang pag-iyak nito at ang paghingi ng saklolo, hanggang sa tila biglang lumapit ang muka ng kanyang anak. Maputlang maputla yun at bumulong yun sa kanya. Mami, tulungan mo ko. Biglang napabalikwas ng bangon si Sharon kay lakas ng pagdabog ng kanyang dibdib. Nararamdaman niya ang malamig na hininga ng kanyang anak sa kanyang muka. Panginoon ko, masyado ba ako nagtiwala at naniwala sa taong hindi ko naman talaga kilala? Niyakap niya ang unan at umiyak, hanggang sa muli siyang nakatulog. Muli siyang nanaginip. Si Jordan naman ang kanyang nakita. Tadtad ng saksak ang katawan ng lalaki. Ma'am, baliw si Farah. Isa siyang baliw. Umaga na nang magising si Sharon. Hindi na wala sa kanyang alaala ang kanyang mga napanaginipan. Makalipas ang ilang oras, dinalaw niya si Farah sa kulungan nung araw na yon. Gusto kong sabihin mo sa akin ang totoo tungkol sa pagkamatay ni Bajid, Farah. Ma'am, di ba nalunod siya dahil sa paglalaro niya ng lubid na pumulupot sa leeg niya? Magsabi ka ng totoo, Farah. Totoo po yun, ma'am. Bakit ngayon ko lang naramdamang may mali sa'yo? May mali sa akin? Dahil ba napatay ko si Jordan? Ma'am Sharon, nandito na ako ngayon sa kulungan. Pinagbabayaran ko ng krimeng nagawa ko sa kanya. Hindi ka pa ba masaya? Kapatid na ang turing ko kay Jordan. Masakit sa akin ang pagkawala niya. Dapat lang napagbayaran mong ginawa mo. Ganun naman pala eh. Bakit ngayon ko lang nakikita ang isang side ng iyong pagkatao, Farah? Ibang-iba ka na sa inosenteng Farah na nakatira sa akin. Lahat ng tao nag-iiba. Alam mo yan, ma'am. Ako naman talaga nagrabyado pero wala kang ginawa para ipagtanggol ako. Hinayaan mo pang makulong ako dito. Anong pinagsasasabi mo? Kagaya ka rin nila. Walang awa,
Si Chong, si Bajid, si Jordan. Pare-pareho lang sila, mga walang kwenta. Deserve nila mabulok sa ilalim ng lupa. Oh, anong mamamatay sila? Ang lahat ng mga lalaking pinagsasawaan lang ang katawan ko. Wala silang karapatang mabuhay. Hindi makapaniwala si Sharon sa mga sinabi ni Farah. Tila ba ibang tao na ito sa kanyang paningin? Hindi man direktang sinabi ni Farah na siya ang pumatay kay Bajid dahil sa mga sinabi niya nung sandaling yon, para niya na ring inamin na meron siyang kinalaman. Pagkatapos ng lahat ng kabutihang pinakita ko sa iyo, tatarantaduhin mo lang pala ako, Farah. Pues, pagbabayaran mo mga ginawa mo, ipaparanas ko sa iyo ang impyerno. Pagsapit ng gabi, kinolekta ni Sharon ang mga naiwang gamit ng dalaga. Sa loob ng kanyang silid ay dinala niya ang mga yon. Mararanasan mo ngayon kung gaano kalupit ang aking batas. Hindi ko hayaang mabaliwala lang ang pagkamatay ni Bajid. Ako mismong maniningil sa iyo, Farah. Nagtirik ng mga itim na kandila si Sharon. Ang buong silid niya ay nababalot ng kadiliman. Tanging ilaw lamang ng kandila ang tumatanglaw sa kanya. Nakasuot din siya ng kulay itim na damit. Ngayon ka lang ulit ito gagamitin. Makalipas ang 20 taon. Nagsambit ng mga orasyon ang ginang. Noong una ay pabulong lamang, ngunit kalaunan ay palakas na ng palakas ang bawat kataga. Makalipas ang ilang sandali, biglang umihip ang malamig na hangin, kasabay ng pagkulog at pagkidlat sa labas. Tila ba nagsalimbayan ang lahat ng masasamang enerhiya para bigyang pugay ang pagpukaw ni Sharon sa isang itim na mahika. Biglang nangamatay ang mga ilaw sa bawat kabahayan. Sobrang dilim ng kapaligiran. Sa loob ng kanyang silid, biglang nag-iba ang anyo ng ginang. Naging buhaghag ang kanyang buhok. Humaba ang kanyang mga kuko at bahagyang kumulubot ang kanyang balat. Ama ng kadiliman, bigyan mo ako ng ibayong lakas at kapangyarihan. Umalib ka sa akin. Kasabay ng isang malakas na pagkidlat na gumuhit sa kalangitan, ay naramdaman ni Sharon ang lakas ng kapangyarihan na nananalaytay sa buo niyang katawan. Naghalungkat siya ng mga damit ni Farah at mabilis niya yung tinupi-tupi at hinulma bilang isang manika. Iparamdam sa nagmamay-ari ng damit na ito ang iyong presensya, gamit ang mga insektong mabubuhay sa loob ng katawan niya. Nilagyan yon ni Sharon ng mga insekto na nagmula sa loob ng isang garapon na nasa kanyang tabi. Humayo kayo! Lipulin ang bawat himaymay ng kanyang laman. Alam kong gutom na kayo. Ilang taon din kayong hindi nakatikim ng sariwang laman ng tao. Pagkatapos noon, isang maliit na kahon ang inilabas ni Sharon mula sa isang lumang lata ng biskwit. Isinilid niya roon ang manikang kanyang ginawa at kaagad na tinakpan. Binulong-bulungan niya pa ang kahon bago yon itinabi. Maghihirap ka, Farah. Hindi mo alam kung sinong kinalaban mo. At muli siyang umusal ng mga orasyon, kasabay ng muling pagguhit ng kidlat sa kalangitan na numbalik sa dating anyo si Sharon. Pagkapatay niya sa mga nakasinding kandila ay agad din siyang nawalan ng malay. Hindi nakayanan ng kanyang katawan ang malakas na puwersa na lumabas sa kanya. Samantala, sa loob ng kulungan,
Inatake ng matinding pananakit ng tiyan si Farah. Baling-baliktad siya na dumadaing dahil sa biglang pananalasa ng sakit. Namumutla ang dalaga. Isang kasamahan ang humingi ng tulong para sa kanya, ngunit hindi yon pinakinggan ng bantay. Ilang oras siyang dumaraing. Kahit ano na lang ang naging kanyang posisyon dahil sa matinding sakit. Naroong tumuwad, gumapang, bumaluktot dahil sa pamimilipit ng kanyang katawan. Maputlang maputla na ang dalaga. Pakiramdam niya ay parang kinakalikot ang loob ng kanyang tiyan. Halos mawalan na rin siya ng ulirat. Tulong! Tulungan niyo ako! Ilang sandali pa, bigla na lamang may lumabas na hangin sa kanyang puwet. Pagkatapos noon ay sunod-sunod na ang kanyang pag-utot. Dahan-dahan na ring humupa ang pagsidhi ng sakit sa kanyang tiyan. Pagkatapos noon ay tila naghahabol naman siya ng hininga. Napaungol ang dalaga at labis na nanghihina, hanggang sa dahan-dahan na siyang dinalaw ng antok. Kinabukasan, sa kanyang paggising, naroon pa rin ang bigat ng kanyang tiyan na parabang may kung anong nasa loob noon. Ramdam niya na tila may nagsisigapangan. Kumalam ang kanyang sikmura at saktong oras na para sa kanilang rasyon. Kaagad niyang nilantakan ang kanyang pagkain. Uminom siya ng tubig pero mas lalo pang kumirot. Dahil doon, nanlamig ang kanyang buong katawan. Nag-uunahang pumatak ang malamig niyang pawis. Isa sa kanyang mga kasamahan ang nakapansin sa kanya. Hoy, Farah! Ayos ka lang ba? Sobrang sakit ng tiyan ko, Anding. Ay, sandali! Hihingi lamang ako ng gamot. Mahigpit na napakapit si Farah sa dulo ng lamesa dahil sa patindi ng patindi ang kanyang nararamdaman. Pakiramdam niya ay parang may nagkakarera sa loob ng kanyang tiyan, hanggang sa bigla na lamang nagdilim ang kanyang paningin at siya ay nahimatay. Paggising niya sa loob ng selda, bigla na lang siyang nakaramdam ng matinding lamig. Niyakap na lamang niya ang kanyang sarili, hanggang sa nakarinig na siya ng mumunting bulong. Kumakalikot yon sa loob ng kanyang tenga. Itinakip niya ang kanyang mga kamay doon dahil tila naririndi na siya sa kanyang naririnig. Tumigil kayo! Ang sakit! Pinagtinginan siya ng kanyang mga kasama. Ang iba ay nagtataka, ang iba naman ay pinagtatawanan siya. Isinisiksik ni Farah ang sarili sa isang sulok. Nakapikit ang kanyang mga mata, hawak ang magkabilang tenga. Hanggang sa narinig niya ang magkakasunod na pagsitsit. Ramdam niya na nasa harap lang niya ang gumagawa noon. Pagdilat niya ng kanyang mga mata, namilog lamang yon dahil nakita niya si Bajid. Nakatayo yun sa kanyang harapan. Buhay ka? Bakit ka nandito? Pinatay na kita! Patay ka na! Napuno ng bulong-bulungan ang kanilang selda. Pinagtatawanan siya ng kanyang mga kasama. Oy, Anding! Mukhang nababaliw na yata yung kaibigan mo, ha? Tingnan mo kung ano-ano na lang ang lumalabas sa bibig. Kinukuyog na yata ng konsensya. Murder ang kaso niyan eh. Sa patuloy na pagdaan ng mga araw, hindi na tinantanan si Farah ng mga bulong na yon, at halos gabi-gabi ay namimilipit siya sa matinding pananakit ng kanyang tiyan. Isang araw, muli siyang dinalaw ni Sharon, pero imbes na mukha ni Sharon ang kanyang masilayan, mukha ni Bajid ang rumehistro doon. Bajid! Tantanan mo na ako! Patay ka na! Patay ka na! Tumitig lamang si Sharon sa kanya, tila ba hinihintay lamang nito ang susunod pa niyang sasabihin. Ano ba? Susundin mo ba ako o hindi?
Gusto mo maglaro, no? Kaya ka nagpapakita. Akin na yung batuta mo't lalaruin natin. Huhubaran ka ni Yaya, ha? Tapos umuhol ka. Sabunutan mo ako para ganahan na gusto si Yaya, ha? Napatakip na lamang ng bibig si Sharon sa mga tinuran ng kanyang kaharap. Hinawakan siya nito, pero itinulak niya papalayo. Ano ba? Tumatanggi ka na? Ha? Pues, hindi ako makakapayag na hindi mo sundin ang gusto ko. Hubad na. Ayaw mo, ha? Pues, itong lubid ang papatay sa'yo. Papatayin kita, Bajid. Papatayin kita. Sandali. Pinatay na kita. Bakit nandito ka pa? Malakas na sinampal ni Sharon si Farah. Nagulantang naman ang babae. Walang hiya. Baboy, ngayong alam ko na ang totoo, mararanasan mo ang tunay na magsiko. Tila nahimasmasan naman si Farah sa kanyang narinig. Napahawak siya sa kanyang pisngi at napatingin sa paligid. Napaiyak na lamang ang dalaga. Kasalanan mo lahat ng ito, Chong. Ikaw ang dahilan kaya nagkaganito ko. Naging parte na ng pagkatao kong kawalang hiyaan ninyo. Samantala, dumiretso sa puntod ni Bajid ang kanyang ina. Umiiyak siya sa harapan noon. Anak ko, pasensya ka na at ngayon lamang nalaman ni Mami. Binaboy ka pala ng yaya mo. Ang iyong pagka-inosente ay ginamit niya para pa ulit-ulit na gawan ka ng mga kahalayan. Sorry kung hindi man lamang kita na ipagtanggol. Sorry kung hindi man lamang kita nasagip, anak. Pero ipinapangako ko, pagbabayarin natin ang babaeng yon. Hindi ako papayag na hindi siya magdusa. Nagsimula na ang aking paghihiganti, anak. Maghihintay na lamang tayo ng takdang oras upang tuluyan na nating makamit ang hustisya. Sa loob ng kulungan, nakatulala lamang si Farah. Wala siyang ganang makipag-usap. Masakit ang kanyang ulo at binabagabag ang kanyang isipan. Lumapit sa kanya ang kaibigan na si Anding. Ayos ka lang ba? Hindi kumibo ang dalaga at ibinaling ang tingin sa malayo. Alam kong mabigat yan dinadala mo ngayon. Biruin mo, nakapatay ka ng tao. Pero kailangan mo kumapit sa itaas para mabigyan kanya ng lakas ng loob para ipagpatuloy ang buhay. Itaas? Ha? Hindi totoo yan. Walang Diyos, Anding. Gawa-gawa lang yan ng mga mahihinang loob para kunwari ay may makakapitan sila. Manalig ka lamang sa kanya, Farah. Kung totoo man siya, di sana nung bata pa lamang ako, inilayo niya na ako sa kampo ng demonyo. Pero hindi Hinayaan niya lang akong paulit-ulit na saktan ng demonyo kong tiyuhin. Hindi ako naniniwala sa kanya. Ang tanging meron lang ako ngayon ay ang sarili ko. Marami pang sinabi si Anding sa kanya na makakapagpabukas ng kanyang isipan, pero hindi niya na yon pinansin. Hanggang sa nakarinig na naman siya ng mga bulong, sumiksik siya sa gilid at humalukip-kip habang nakapikit. Tiningnan na lamang siya ng kaibigan at iniwan dahil ramdam nito na wala na siyang ganang makipag-usap. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog ang lahat, umatake na naman ang pananakit ng kanyang tiyan. Hindi siya mapakali at walang tigil ang kanyang pagdaing. Nasusuka si Farah pero laway lang ang lumalabas sa kanya. Malagkit na laway. Paulit-ulit niyang naririnig ang pagsitsit na yon at ang mga mumuntimbulong na hindi niya maintindihan. Anding gising. Baka may gamot ka dyan. Sumasakit na naman ang tiyan ko. May penamik lang ang gamot ko rito. Inumin mo na lang ito para maibsan yung pananakit. May maanghang na epicacent din ako. Halika, pahiran natin yung tiyan mo.
Pumwesto si Farah habang namimilipit pa rin sa sakit. Pinasadahan ng hilot ni Anding ang kanyang tiyan. Makailang beses na idiniin nito ang kanyang sikmura, subalit nanlaki na lamang ang mata ng babae nang makita ang unti-unting namumuong pagbukol sa gilid noon. Kasing laki yon ng kanyang kamao kung kanyang ikukumpara. Farah, ano tong biglang tumubong bukol dito? Akmang hahawakan niya na sana yon, ngunit biglang gumalaw ang nasabing bukol at napunta sa kabilang gilid, para yung bola na gumugulong. Ay, Diyos ko! Sinubukan niyang idampi ang kanyang daliri doon at napagtanto niyang tila may mga gumagalaw-galaw sa loob ng bukol. Kinapa niya yon at hindi nga siya nagkamali. May mga nagsisigalawan sa loob noon. Namilog pa ng husto ang kanyang mga mata nang biglang gumulong ulit ang bukol. Hindi yun napipirmi sa kanyang kinalalagyan. Gumuhit si Anding ng krus sa tiyan ng kaibigan at ang malaking bukol ay tila ba unti-unting humuhupa sa paglobo. Nasindak pa siya nang makita ang paggalaw ng balat ni Farah na parabang dinaanan yon ng kung ano sa ilalim. Farah, hindi ko may paliwanag sa iyo ng maayos pero palagay ko kakaiba itong sakit mo. Sa tingin ko ay binabarang ka. Si Farah naman na namimilipit pa rin sa sakit ay nagtaka sa sinabi ng kanyang kaibigan. Humingi ka ng lakas sa Panginoon para malampasan mo ang karamdamang ito. Anding, walang barang. Nagpapapaniwala ka naman sa mga ganyan eh. Hindi naman totoo yan. Kung naniniwala kang may Panginoon, dapat lang na maniwala kang may mga kampon din ng demonyo. Wala akong pinaniniwalaan sa mga yan. Alam mo, tumahimik ka na lang, aray ko. Mas lalong sumasakit ang tiyan ko dahil sa sinasabi mo eh. Mula noon ay hindi na nawala ang sakit. May mga pagkakataon na hindi yun gaanong sumisidhi at may mga minuto rin na halos panawan na siya ng ulirat dahil sa kanyang nararamdaman. Naghahalo na ang pawis at luha ni Farah. Hindi niya maipaliwanag kung gaano siya nasasaktan. Ang alam lamang niya ay wala yung kasing sakit. Hindi na siya makatayo ng matuwid. Hindi na rin siya kumakain. Sobrang bumaba na ang kanyang timbang. Hindi rin umiepekto ang mga gamot na ibinibigay sa kanya. Kahit sa pagtulog ay hirap na si Farah. Malalalim na ang kanyang mga mata, lagi pa rin siyang binibisita ng mga bulong na bigla na lang niyang naririnig. Hoy, Farah! Ang ingay mo ah! Kanina ka pa daing dyan! Tumahimik ka nga! Hindi ako makatulog sa iyo eh! Bakit? Pinakikilaman ba kita kapag naghihilig ka ng sobra? Hindi naman, di ba? Ikaw nga tong nakakaistorbo sa lahat eh. Anong sabi mo? Bingi ka ba? Abay, sinusubukan mo ba ako, ha? Galit na sinugod si Farah ng babae. Malakas yun na dumagan sa kanya at pinagsusuntok siya. Pumutok ang kanyang labi at nalasahan niya ang sariwang dugo. Kahit nanghihina at sumasakit ang tiyan, ay nakuha niya pa ring manlaban. Ginantihan niya ang babae, pero tumilapon lang siya dahil sa malakas yun kumpara sa kanya. Hanggang sa kinapa niya ang kanyang bag. Mula roon ay inilabas niya ang isang maliit na kutsilyo. Sa pagsunggab niya sa babae ay isinabay niya ang pagtarak sa dibdib noon. Galit na galit ang babae sa kanya. Akbang susunggaban siya ulit nito nang dumating ang mga bantay. Nilagay sa Bartolina si Farah dahil nakunan siya ng kutsilyo na ipinagbabawal sa loob. Bugbog sarado siya, gutom na gutom, nakakulong sa napakadilim na kwarto. Umiiyak siyang niyayakap ang sarili kahit hirap na. Nagtatanong kung bakit niya nararanasan ang ganoon. Nasaan ang Diyos na sinasabi nila? Isa lamang yung malaking kasinungalingan. Chong, kasalanan mo lahat ng to. Kasalanan mo. Sa madilim na silid na yon,
Biglang sinalakay ng napakaraming ipis si Farah. Nawala na ang pananakit ng kanyang tiyan pero pumalit naman ang matinding gutom at pagkauhaw. Nang may mahawakan na ipis, pikit mata niya yung isinubo para maibsan ang pagkalam ng kanyang sikmura. Kinain niya ng sabay ang 3 ipis na nahuli. Nasuka pa ang dalaga at mabilis niya yung sinalo gamit ang kanyang mga palad. Habang lumuluha, pikit mata niya muling ibinalik sa loob ng kanyang bibig ang mga naisukang ipis. At tuwing siya ay nauuhaw, iniinom niya ang kanyang sariling ihi para lamang maibsan ang uhaw at gutom sa loob ng ilang araw. Muling binalikan ng kanyang isipan ang mga naganap bago pa man siya nasadlak sa kulungan. Ang mga ginawa niyang kalaswaan kay Bajid, ang pagpatay niya rito, at ang mga gabi na pinaligaya niya si Jordan hanggang sa pinagsasaksak niya yon. Tumawa siya ng malakas. Sa nanghihina niyang katawan, humiga siya sa sahig. Ramdam niya ang lamig na dulot noon sa kanyang katawan. Hinubad niya ang suot na damit at pinagkakagat. Iniisip niya na tinapay yon. Pakiramdam niya ay mayroong dumagan sa kanya. Kinikiliti niya ang sariling dibdib hanggang sa nagpakawala na siya ng mga pag-ungol. Bigla niyang inumpog sa sahig ang kanyang ulo ng paulit-ulit. Hindi nagtagal, dumugo na yon. Tumatawa pa rin ang dalaga at maya-maya ay bigla nang humagulhol. Chong, tama na po. Nasasaktan po ako. Ayoko na. Hindi. Ayoko nang tinatanggihan ako. Sa ayaw at sa gusto mo, gagawin mo ang nais ko. Pinagsusuntok niya ang kanyang sarili sa muka, sa braso at sa ulo. Hinawakan niya ang kanyang buhok at muling iniumpog sa pader. Papatayin kita! Shh, shh, shh. Tahimik. Baka marinig ka niya. Nandito na si Chong. Dumating na siya. Shh, shh, shh. Humalukip-kip ang dalaga sa isang sulok. Malikot ang kanyang mga mata na parabang may kinatatakutan. Sino yan? Chong, ikaw ba yan? Chong, tulog na si Bunso. Kakain na ba ako ng lollipop? Tapos na ba kayo maligo? Pinakiramdaman ni Farah ang paligid. Tahimik, subalit biglang nanalasa ang pananakit ng kanyang tiyan patungo sa kanyang puson. Rico! Tila nag-uunahan sa paghahanap ng daan palabas ang nasa loob ng kanyang tiyan. Sumigaw ang dalaga, nahihirapan at namimilipit sa sakit. Nagpagulong-gulong siya sa sahig. Hindi niya na alam kung ano ang gagawin. Nag-uunahan na sa pagtulo ang kanyang malalamig na pawis na humalo na sa kanyang luha. Nanginginig siyang gumapang at nagsusumamo na pawiin na ang sakit na kanyang nararamdaman. Hanggang sa maramdaman niya na pumutok na lamang ang kanyang pantog. Tila nabingi at nayanig ang kanyang buong pagkatao. Nanlalabo na ang kanyang paningin. Wala nang lakas para kumilos pa. Nakabaluktot lang siya habang nagsasalimbayan sa kanyang isipan ang mga panghahalay ng kanyang tiyuhin. Malinaw niyang nakikita ang pagmumuka nitong nakangisi na parang isang demonyo. Hanggang sa bigla na lang siyang nangisay. Kasabay noon ay ang pagsilay ng larawan ni Bajid. Nanlilisik ang mga mata nito na nakatunghay sa kanya. Isang tinig ang kanyang narinig. Boses yon ng ina ng bata. Ngayon ay tuluyan ko na makukuha ang hustisya para sa anak ko. Magdusa ka sa impyerno! Naramdaman ni Farah ang usok na nagmumula sa isang kandila.
Nasisinghot niya ang amoy noon. At sa kahuli-hulihan niyang hininga, nakita niya si Jordan na naliligo sa sarili nitong dugo at tadtad ng saksak ang buong katawan. Nakangisi na siya ay pinagmamasdan. Makalipas ang 4 na araw na pagkakulong sa Bartolina, nang buksan yon ng mga bantay ay wala na siyang buhay. Naging laman ng usap-usapan sa kulungan si Farah, at nang malaman ni Anding na may nakitang mga patay na insekto sa kinahihigaan niya, nababatid nito na tuluyan na siyang natupok ng barang. Samantala, muling inilagay ni Sharon sa lumang lata ng biskwit ang lahat ng mga kagamitan sa pambabarang. Itatago niyang muli yon at hindi alam kung kailan muling mabubuksan. Pumasok siya sa loob ng silid ni Bajid. Niyakap niya ang mga naiwan nitong gamit at ang paborito nitong laruan. Anak, tapos na. Nakuha na natin ang hustisya. Naipaghiganti na kita. Nang araw ding yon, dinalaw niya ang puntod ni Jordan. Patawarin mo sana ako, Jordan. Kung nakinig lang sana ako sa noon at gumawa ng aksyon, hindi ka sana pinagpipiestahan ng mga uod ngayon. Isang paru-paro ang lumapit kay Sharon. Dumapo yon sa kanyang balikat at lumipat sa lapidang nasa ibabaw ng nicho na kinalalagyan ni Jordan. Ako talaga may kasalanan sa lahat ng ito. Dahil nagpaloko ko at nagtiwala sa maling tao.